So update lang po ito para doon sa ginagawa nilang ano sa akin yung pag x-ray saka yung CT scan. Kasalukuyan po mga business ay Nika, huwag pagmatigasin ang puso ha. Simpleng bagay lang yan anak ko. Makinig ka sa akin. Maging matalino ka sa paraang kung ano yung makakapagbigay ng kasiyahan at kaluguran sa ating Panginoon Diyos. Para maging makabuluhan niya sa paningin ng Panginoon Diyos, ang iyong pagtulong, dapat ay hindi ka after sa views. Mag-views man yan o hindi, buo na ang iyong desisyon na yung amount na yon, yun ang bukal at masaya kang iabot na tulong sa Kanya. Doon pa lang, panalo ka na. Hello po mga ka-business. Hello po. Hello po mga ka-business. Ay, diyan, tong. Diyan. Ay, Toy, ka, Toy! Sandali. Yung Toy pa dyan, mga ka-business. Tama. Nakalikad at marami nag-aalala sa inyo ni Nika. Mag-update ka muna sa vlog ko. Yung vlog ko yung sinundan nito, yung kagabi. Ano, kumusta na kayo? May pa. Pupunta ko pa lang din yun. Ngayon ka palang pupunta doon? Pero nagkausap na ba kayo? Sa messenger. Huwag kang papatalo sa sitwasyon. Bigay mo na yung gusto niyang paglalamping. Hindi na kailangan gamitan mo ng bigote, gamitan mo. Ibig ko sabihin ba, okay lang yun sa atin bilang lalaki. Ganun talaga. Diba? Ang importante, mahalaga. Dahil sa mapanatili yung inyong pagsasama. Ano lang naman yan, hindi naman yan pamaligpian, pero talagang darating. Marating to talaga. Ayun mga ka-business namin minamahal, mapagpalang araw sa ating lahat. At ayun nga po, nandito kami lahat at siyempre kararating lang dahil sa pupuntahan niya si Nika. Tukoy na kung saan? Sa Marikina. Nika, huwag pagmatigasin ang puso ha. Simpleng bagay lang yan anak ko. Makinig ka sa akin. At maging matalino ka sa paraang kung ano yung makakapagbigay ng kasiyahan at kaluguran sa ating Panginoon Diyos. Yun ang iyong gawing desisyon, ha? At sabi ko nga, wala namang exempted dyan eh. Lalo pa nga kayo, ganyan pa lang ang edad nyo, talagang ano yan, prone sa mga ganyang sitwasyon ng buhay mag-asawa. No? Normal lang yan, normal lang yan. Sabi mo, pasama natin sa loob. Kaya mo lang. Kaya mo lang, bibiro. Kaya mga business, muna ako. Sabihin ko lang si Nika. Aasa kami ha, yung mga viewers ha. Kami nagmamahal sa inyo ha. Apo yan. Salamat po. Kasi ate mo. So yun na mga ka-business namin minamahal. At mapapala doon sa mga nakapanood ng vlog ko kagabi about kay Intoy at saka kay Nika. Ay nabasa ko yung mga comments nyo po kanina. At ayun, wag naman po kayo masyadong mag-alala. Mga ka-business sa paraang baka kasi panghinaan ako ng loob. Di ba mga ka-business ibig ko sabihin
Yung sa akin kasi, yung aking kaisipan at damdamin sa mga bagay-bagay na nangyayari ngayon dito pagpasok ng 2025, totoo naman na kakaiba. Kakaiba ito kumpara sa mga taon na nagdaan. At sabi nga ng ating mga ka-business na ano ba yan, puro problema ang dumating. Okay lang. Bira lang tayo mga ka-business, natin to worry at aral naman na tayo sa bagay na yan. Ang sa akin, sige tayo, ingat. Ingat kayo, Toy. Kumain ka na ba kayo, Toy? Oo. Mahal kayo si Toy. Dapat lang mahal nyo ang bawat miyembro ng ka-business family. No? Mula sa amin, atin nyo, hanggang sa pinaka kaliit-liitang miyembro, doon sa mga sanggol, kay Tinay, kay Boyet, no? Lahat, mahal natin yan. So ayun nga po, mga ka-business namin minamahal, ano lang po ito, karaniwan na dumarating sa buhay ng pamilyang Pilipino, no? At kami, ang ka-business family ay bukas na libro po sa inyo sa pamamagitan ng pagpapublic ng aming mga video, no, sa mga vlog namin patungkol sa nangyayari, sirkulasyon ng ka-business family. It's either good or bad, ay minamabuti po namin na ipaalam, i-share sa inyo. Gusto kasi namin na pagdating ng araw na nalagpasan na namin lahat ito, at check naman yon na ibibigay din ng mahal na Panginoon yon, ay meron tayong mga babalikan, maging kayo na mga mahal naming mga viewers na oh wow, noong mga nakaraan ito sila, pero ngayon ay ito na. At mas lalo kasi nating mabibigyan ng pag-appreciate o pagpapahalaga yung mga naging resulta ng ating pagtsatsaga, pagtitiis sa mga iba't ibang mukha ng pagsubok na dumarating sa ka-business family. Ano po? At pagka nangyari na yon, ay mas masarap namin yung tagumpay, no? Di ba mga ka-business, ano po? At the same time ay nandyan lang kayo na sabi ko nga, nagsisilbing mga atit kuya namin, mga kapatid namin, nagsisilbing mga mamit dali namin, nanay tatay, lolo't lola, na sa pamamagitan ng inyong mga komento ay nagiging advice yun sa amin o pagpapayo, no? Mga ka-business na hindi may iiwasan na pipili kami doon na siyang magiging guide namin, na yun ang aming isa sa gawa, no? Na sa pakiwari namin, yun ang pinakamahinam at angkop batay sa sitwasyon at saka sa suliranin na hinaharap ng ka-business family. Ano po? So ngayon po, mga ka-business, kalma lang tayo at hindi naman ako pinaghihinaan ng loob ko eh. At saka isa pa, naiintindihan ko lang po kasi na responsibilidad ko po yun. At kung patungkol naman sa inaalala nyo, kalusugan ko, huwag kayong mag-alala po kasi natsa-challenge po ako. Ibig ko sabihin ay hindi po yan nakakapagbigay sa akin ng stress, no? Hindi po. Natsa-challenge po ako sa aspetong mahanapan ng pinakamabuting lunas sa bawat problema o suliranin na hinaharap namin. Maring may mga pagkakataon din na nakikita nyo o pakiwari nyo, sablay ako sa aking mga naging pasya. Kasi syempre, hindi ko rin naman ma-perfect yan eh. Pero, huwag kayo mag-alala kasi ako po ay
ako yung tipo ng tao na bukas ang aking ika nga pagtanggap sa anumang mga suggestion o opinion ng bawat isa sa atin. Kayo, ng aming mga mahal na viewers. Yan po ay buong puso naming pinahalagahan. Ang totoo, kapag kami nababasa tayong komento na yun nga yung constructive criticism ba tawag doon, John? No? Ay sa una, maiinis kayo. Kasi masasaling ka natamaan ka ba? No? Pero mamaya-maya, pagka inisip-isip mo, kung ano, kapag ganun kayo, malaking puntos na kayo, natutulungan nyo rin kami na ma-realize yung mga bagay-bagay na hindi namin na pag-uukulan ng pansin o napapansin para sa lalong ikaayos at ikagaganda ng takbo ng ka-business family. Di po ba? Ngayon po, yung mga viewers natin na meron namang nagiging isipan o komento na bakit ba pati personal na problema o ano ibinablog pa. Yun, uulitin ko po ulit, mga ka-business. Yun nga po kasi ang desisyon namin lahat dito. Na ipaalam sa inyo at ipakilala namin sa inyo kung ano ba talaga kami at sino ba talaga kami at kung ano ba nangyayari sa amin. Ano po? Siguro po para mas madaling maintindihan, ito kasi yung mundo namin. Vlogger nga po kasi kami. At para sa akin ay di hamak na mas mainam ng isa publiko yung sarili-sarili namin mga istorya sa kabuuan ng ka-business family kasi yung istorya ng hindi naman namin pamilya. Di po ba? At kapag kalimbawa naman ito, hindi ko yan i-vlog, hindi ko yan ipinablik. Kasi sa kabilang banda ay meron din naman pinupunto yung ating mga viewers na dapat daw ay private na lang yan. Paano kung naghiwalay yan si Into at saka si Nika? Di ho ba? Malalaman nyo na lang, hiwalay na. Paano ngayon ako? Bilang tumatayong nangunguna, ano ang mukhang paano ako magpapaliwanag sa inyo? Ikukwento ko na lang na ano po kasi nung gabi ay pinuntahan ko, nausap ko po at hindi po nakinig, ganito, ganon. Di ho ba? Mas, para sa akin, mas mahihirapan ako doon. Mas mahihirapan ako. Kasi ang bawat pagwang at saka mga M's ay may kanya-kanyang follower na po yan. Na talagang lehitimong sumusuporta sa bawat isa sa kanila. Ano po? Sa kanilang mga YouTube channel. At huwag kayong mag-isip na yung bang napapahiya yung sino mang miyembro ng ka-business family. Huwag po kayo mag-isip ng ganon. Kasi nga, napaghandaan na po namin yan, napag-usapan na po namin yan. Kasi ganito lang po yun mga ka-business namin minamahal. Bilang isang social media influencer, content creator o vlogger, ay alam na alam ng bawat isa sa amin, no po, na talagang darating ang pagkakataon na hindi maganda ang sitwasyon. Ngayon, klaro na po ang lahat ng bagay niyan na may pahintulot ang bawat isa sa amin na yan ay isa publiko, hindi para maging kasiraan. Kasi hindi man yan i-vlog o i-vlog, totoong nangyari yan Alam ng Diyos yan. Ngayon, mali kasi yung iniisip nyo Naiintindihan ko po kayo mga ka-business. Pero mali kasi yung iniisip nyo na pinahihiya. Hindi po pinahihiya.
nagsisilbing ang ano yun matibay na pundasyon sa hinaharap na yung ganung pangyayari ay magsilbing aral sa bawat isa sa amin na paalala. Parang si Junjun at saka si Bay, magiging ganyan ba yan? Kung halimbawa, tinago-tago ko sa inyo yung totoo nilang nangyayari. Diba? Hindi yan magiging ganyan at hindi nyo ikilalanin si Bay Papaya at saka si Junjun ng batay sa pagkakilala nyo po sa kanila ngayon. Malilihis kayo. Diba? Malilihis po kayo. Kaya nga sabi ko nga, ako yung tipo ng vlogger na hindi ko ugali na i-please yung aking mga viewers. No way! Kumbaga ako, maglalabas ako ng vlog, ng video, ng kagaya ngayon. Ito kami. Diba? Ito yung sitwasyon namin ngayon. Hindi yung ano ba, yung magpapanggap kami sa inyong harapan, mga ka-business. Ayaw na ayaw ko yung ganun. Ayaw na ayaw ko po yung ganun. Pwede naman eh. Kasi magagaling umakting yung mga yan. Di ba? O, ba, Junjun ang si ano, Madam! O, di ba? Kaya-kaya ni Junjun yun. Si Istong, may talento yan, mga ka-business. Baka kala, hindi lang nakasama sa ano natin dito. Kaya lang, gusto namin kung sino kami at kung ano kami yung po ang inyong makikita at mapapanood sa amin. Maging yung takbo ng aming kaisipan at yung aming mga nararamdaman. Gusto ko, genuine. Ano po? Para kayo man din po, kaya makapag-komento ng at makapag-advise ng tugma. Makakatulong sa amin. Okay? Alright? Alright! So nandito ang naiwan po, dito si Junjun tsaka si Bay Papaya, si Daryl, dito rin. Batay sa aming karanasan, ang content na pagtulong ay mabuti. Yes. Pero hindi 'yon basihan para magkaroon ka ng maraming views. Yes. Kasi ang pagtulong dapat ay hindi dahil sa meron kang gustong patunayan o ika nga dahil sa gusto mo lang masabi na ikay tumutulong. Ang pagtulong ay hindi obligasyon. Yan ay bukal Sa puso. sa puso, no? Masaya kang gagawin mo. Yes. At Hindi pressure ang isip mo. hindi sa dahil kailangan mong gawin, kundi talagang gusto mong gawin, hindi sa kailangan mong gawin. Magkaiba yun na eh. Kagaya ako, di ba? Halimbawa ko sa pagtulong ni Papa Ka-Business, halimbawa, nakita ko ang kababayan natin si Bay Papaya. Napakiwari ko sa pagkakataon na yon ay siya yung karapat dapat kong tulungan, no? Sa araw na yon. Ngayon, nagdesisyon ako ng aking ipapaabot na tulong sa kanya ay 20,000 ang kabuuang halaga. Nagaling mismo yun sa sahod ko sa aking YouTube channel, no? 20,000 pesos. Ngayon, yung desisyon ko na yon na paabutan ng 20,000 pesos si Bay Papaya, masaya dapat, no? Masaya ako. At hindi ka dapat na kaya ka nagbigay ng 20,000 doon sa kababayan natin tutulungan dahil sa iniisip mo na yung magiging revenue ng video mo na yon ay maaring mas malaki pa sa 20,000. Nagets mo? Bakit? Kasi hindi mo naman alam na kung magbo-views pa yan o hindi. Dahil, dadaan pa sa editing yung video mo. I-upload mo pa yun. Anong ibig ko sabihin? Para maging makabuluhan yan sa paningin ng Panginoon Diyos, ang iyong pagtulong, dapat ay hindi ka after sa views. Mag-views man yan o hindi, buo na ang iyong desisyon
na yung amount na yon, yun ang bukal at masaya kang iabot na tulong sa kanya. Doon pa lang, panalo ka na. Bakit? Kasi nagawa mo yung kalooban ng Panginoon Diyos na ang pagtulong ay dapat bukal sa puso. Hindi dahil sa para magkaroon ka ng maraming views. Bonus na lang yun. Diba? Bonus na lang yun. Eh paano pala 20,000 ang ginastos mong halaga pagtulong sa kanya? Ngayon, nung in-upload mo yung video, excited ka. Usang gala, wala pang 100 yung nanood. O hindi ka 1,000 lang. Eh di, wala pang, magkano lang revenue nun? Baka wala pang 500 o wala pang 200 pesos yun. Eh di, ang nangyari nun, lugi ka. Sa aspetong parang ang nangyari sa'yo, namuhunan ka. Hindi pagtulong yun. Parang nagsugal. Tumaya ka, na baka sakali magkaroon ng maraming views, panalo ka. Kasi lalaki ang revenue. Sugal yun. Hindi na pagtulong. Walang kwenta yun. Kaya ako, kami ni Mama, minsan bago kami umalis, ba no? Sabihin sa akin ni Mama, pa, magkano ihahanda ko? Yan. Sabihin ko kay Mama, hindi ko pa nakikita yung tutulungan, ha? Hindi ko pa nakikita, hindi ko pa alam kung sino siya. Sabihin ko kay Mama, pakisuyo, bukuran mo ko ng 5,000 at saka isang set ng bigas at saka groceries. Di ba? Sila sa Ate Vera. Oo. Last na, malapit na ito, di ba? No? Hindi ko pa nakikita yung tutulungan. Tinatanong na ako ni Mama, magkano ibubukod ko pa para sa pagtulong? Bukuran mo ko ng 5,000 at saka yung bili tayo ng isang sakong bigas na 25 kilos at saka groceries. So, palagay na natin 5,000 plus more or less mga 1,500 pa, no? O edi 6,500. Hindi na magbabago yun. Hindi ko na babawasan yun. Kung sino makita ko, yun yung iabot kong tulong. Asus na yun. Masaya ako. Mag-wish man yan o hindi, wala problema. Di ba? Yun ang may pagpapala na pagtulong. Doon ka makakaasa ng gagantihin ng Panginoon Diyos yung pagkakawang gawa. Hindi man yan sa material na bagay, sa kalusugan mo, di ba mga ka-business, sa kapayapaan ng iyong sambahayan, ng pamilya mo. Di ba? Yung kaligtasan, yung araw-araw, yan yung mga biyaya na mula sa Panginoon Diyos na yung iba hindi napapansin. Ang akala nila, ang biyaya ay puro pera lang. No, hindi yung ganito kasarap. Mga ka-business, excuse lang po, kasi pupunta po ako sa church dahil may sayo po kami. Ako tutoy, ha? Kayo munang 4, okay? Mga ka-business, nauna na po si Budang. May ensayo po kami. Yan po, mga ka-business, yun lang na pag-isipan mo mabuti. Okay po. At i-guide ka namin. Okay, bye-bye. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Sinusundan ko pa. Bakit ka na So, naintindihan mo ako, anak? Ako dito. Ha? Siguro, tama yung sinasabi ni Mama mo na bago ka mag-isip na tulungan yung mga kababayan natin na naghikaw sa buhay, ay siguro ang ayusin mo muna yung pangangailangan yung mag-ama. Kasi di ba, ang dami pa rin kulang. No? Ha? Charity begins at home. Yes, exactly. Pagka naayos mo na yon, and then magbukod ka ng mga certain amount bawat sahod mo sa YouTube, at pagka nakita mong sapat na ito, pwede ka nang bumira. Yan, di ba? Opo. At mag-views man yan o hindi, ay walang problema. Kasi ginawa mo yon ng batay sa kagustuhan mo na tumulong. Hindi para magkaroon ka lang ng content ng pagtulong. Para may masabi ka lang sa viewer mo na, eto, tumutulong ako. No way. Diba? No way. No way. Naintindihan mo? Ako Diba? dito. Bukay sa puso dito yung pag-ano. Bukal sa puso, hindi dahil sa kailangan mong makagawa ng video na tumutulong ka. Pakitang tao yun na. Kaganon. Kasi yun ang realidad eh. Tingnan mo ako, papaka-business. Pag ako tumulong,
Hindi ko naman talaga alam kung ilan ang views yan eh. Kung gumastos man ako 20,000 dyan, o 5,000 man yan, o 10,000 man yan, wala na akong pakialam doon kung ano ang maging resulta ng video ko. No? Basta kung ano yung mapanood mo sa aking aktwasyon during na ginagawa ko yung pagtulong, kung gaano ko kasaya yun. Yun yung totoong damdamin ko. Ako dito. Di ba? Kasi siyempre, kailangan mo rin maging wais eh. Bakit? Higit sa lahat, kailangan kasi yung gagawin pagkakawang gawa ay valid sa harapan at paningin ng Panginoon Diyos. Dahil pagka yan hindi valid, ay huwag mo na lukuhin yung sarili mo. Para ka lang nagsusugal nun. Tataya ka lang, taya 20,000, balik to 50,000 May lang. expect kang... Diba? Oo, huwag ka mag-expect. Kasi kung i-expect mo, obvious na mga 100K. Yeah, tapos pag-upload mo, wala lang isang libo. Hindi, please ka lang. Disappointed. Disappointed. Ito yun mga business. So, ayun ano, sana nakatulong. Ako dito. At maging doon sa ating mga mahal na mga viewers, na mga inspiring vloggers dyan, sana po ay meron kayo nakuha na karagdagang kaalaman ano po sa larangan ng pagtulong at saka yun nga bilang charity vlogger, maging sa mga iba pang nagpaplano na nangangarap no na maging YouTuber. Ayun po, yan ang aking mga principles sa larangan ng pagpapaabot ng tulong sa ating mga kababayan. Alright, so ayun mga ka-business, ito po panoorin nyo po yung video na yung patungkol naman ito kay Kuya Buknoy. At muli kami po ay taos sa pusong nagpapasalamat sa inyong pagmamalasakit at pagmamahal. Dahil nga po nung nakaraan ay ako po nakiusap sa inyo na sama-sama nating ipanalangin ang ating Kuya Buknoy na malagpasan niya yung ganitong sitwasyon, yung kanyang kalusugan. Ano po? Dahil sa hindi maiwasan na talagang mangamba, lalo na sa parte ko, kami ni Mama ka-business. Ano po? Ilang beses ko na iniiyak yan. Iniyakan si Kuya Buknoy. Ito lang. At salamat naman sa Panginoon Diyos kasi nararamdaman ko na pinagbibigyan niya yung panalangin natin, mga ka-business. Pinagbibigyan. At ayun nga po, dito na ako mag-outro at panoorin niyo yung video na sinend sa akin ng Kuya Buknoy. I-latest po itong sitwasyon niya. At kay Kuya Buknoy naman, Kuya, ayun, huwag kang susuko ha, kasi magagalit ako sa iyo. At alam mo kung bakit ganun ang aking pananalita sa Kuya Buk. Kasi buong puso akong sumasampalataya na walang imposible sa Panginoon Diyos. Patay nga, binubuhay eh. Di ba? Anong ibig ko sabihin? Nagdidepende kasi yan, Kuya Buk, kung paano mo lalabanan o paano ka magiging matapang at matatag, no? Kasi kahit na anong gawin namin panalangin, kung ikaw ay sumusuko na, sa palagay ko ay walang Diyos na makikinig sa aming mga panalangin. Kaya huwag kang susuko. Chichinilasin kita, Kuya Buk, maniwala ka sa akin. Mga ka-business, ito po yung video at maraming salamat po at God bless sa ating lahat. Salamat po sa pagmamahal. Bira lang po tayo. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Tomorrow is another day. Bira banat. Hindi na ba na Bira lang tayo mga ka-business.
mga ka-business, mapagpalang araw sa ating lahat ng mga ka-business. So update lang po ito para doon sa ginagawa nilang ano sa akin yung pag x-ray saka yung CT scan. Kasalukuyan po mga ka-business ay wala pa pong result. So hintayin po natin mga ka-business yung resulta. Kuya, ate, huwag kayo mag-alala, no? Kasi nakakadumi na po ako. Sobrang dami ang naidumi ko kanina. Madaling araw, halos nag-overflow na. Tapos nung pupunta kami ng CR, dalawa kami ni Makmak, ay nakapagdumi din ako. So pangalawa, 2 times na. Tapos ito naman pang 3 times, may laman na rin ng kaunti. So meaning na nakakapag dumi na siya ng kahit papaano. So salamat sa Panginoong Diyos, no? At salamat din po sa mga viewers na patuloy na nanalangin sa aking kalagayan. Thank you po sa inyo. Sana po patuloy niyo pong suportahan ang Ka-Business Official, siyempre ang pinaka-main channel natin, Papa Dids TV, Ka-Business Family. Thank you po sa inyo lahat mga ka-business, sa inyo po suporta din po sa aking YouTube channel at sa iba pang mga kagwas na kasama ko. Thank you po very much sa mga kagwang. So po kayo mag-alala, at nandito naman ako sa maayos na kalagayan. Okay naman, nakadumi na ako, pero sana ang resulta sa CT scan at saka yung x-ray ay magiging okay ang lahat, para makalabas na rin pa ako ng maaga, para sa ganun po ay sama-sama tayong muli, no? Tuloy lang ang ating mga adhikain sa buhay. Ano po yung pangarap ng ating pinuno sa mga pagtulong. Nariyan tayong mga kagwas na maging katuwang ng ating kuya. Ate, Papa Dids, Tuesday, Budang, kuya, huwag po kayo mag-alala sa akin. Salamat sa walang sawa ng pagpipray niyo po sa aking kalagayan. Salamat po. Kasi hindi niyo ko pinababayaan. Thank you sa inyo, kuya. Salamat. Napakabuti din yung pamilya para sa akin. Hindi niyo ako iniwanan kailanman. Sa mga ganitong tagpo, nariyan kayo. Patuloy na nag-alala at nanalangin sa akin. Mag-isa financial kayo. Thank you, ate, kuya. Sana lumawig pa ang inyong buhay. Marami pa kayong mga taong matutulungan. So hanggang dito lang muna, no. Andito na si Mingay. So hindi rin magtatagal to, gawa ng may dala-dala kasing baby. So ang tabay lang po, sana hindi na magtatagal, makalabas din ako agad dito. So yun po, ka-business, salamat sa inyo ng napakarami. Tayong lahat ay magkakasama, tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo.
akin